Mainit na usapin pa rin ang mga binansagang tsinador. Matapos magkasagutan ang ilang mambabatas tungkol sa issue ng China at West Philippine Sea. Pag-usapan natin ito kasama ang Associate Professor at Security Analyst mula sa De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Magandang gabi po, Professor Ona. Welcome back sa Rangkada Balita. Magandang gabi, Jack at Nina. Again, maraming salamat sa inyong imbitasyon. Yes, Professor Ona, no, I'm sure na narinig niyo yung may kontrobersyal na pahayag ni Senator Marcoleta na naging usap-usapin nung weekend. Ako, malinaw naman yung pagkakarinig ko at pagkakaintindi ko. Kayo po, sir, yung tungkol doon sa sabi, isusuko na lang yung KIG o yung Kalayaan Island Group. Ano po yung pagkakaintindi niyo po ba doon sa sinabi niya? Well, it is what it is, di ba? Yun ang sinabi niya na para wala na daw conflicting claims, isuko na lang daw, ano? Pero ito, Jack, bilang isang profesor, isang Pilipino, no? Nakakalungkot marinig ito sa isang senator, ano? At aasahan mo na dapat alam ng isang senador ang mga batas natin, no? At ating mga kasaysayan, ano? But itong sa nangyayaring ito, mukhang marami pang dapat pag-aralan si Senator Marcoleta tungkol dito. Ano po ba ang pinagbabasehan ni Senator Marcoleta kaya sinasabi niya na hindi raw sakop ng ating Exclusive Economic Zone or EEZ at itong Kalayaan Island Group? Yun nga niya ang nakakapagtaka rito no? Sinasabi niya na yung 200 nautical miles na limit ng ating exclusive economic zone ay hindi sumasakop dun sa Kalayaan Island Group, ano? Totoo naman ito, no? Pero hindi 'yun ang hindi 'yun ang ayon sa ating mga batas, hindi 'yan ang definition ng West Philippine Sea, ano? Kasama yung Kalayaan Island Group pati na yung ating exclusive economic zone dito sa kanlurang bahagi ng ating mga teritoryo ng ating bansa ang tinatawag na West Philippine Sea. Ito'y nakakapagtaka dahil kasama siya sa mga lehislator na nagsabatas nito nung last year. Siya ay nasa Kongreso pa at lubang nakakabahala din dahil hindi mo nga alam kung bakit sinasabi to ng isang legislator at abogado man din, no? Kasi yun nga po, so ibig sabihin kahit wala ka doon sa sinasabing 200 nautical miles, pwede mo pa rin sabihin na, uy, sa amin yan. Oo, based on, sabi niyo, ang mga batas, plus may mga nakatira po doon, hindi ho ba? At meron po tayong governing body, meron mayor, may governor ba? Oo, ng mga Pilipino. Opo. Tama ka dyan, Ninya, no? At saka, alam mo, historically talaga ay nasa mga mapa natin yan, ano? Katulad nga nung explanation ni Justice Carpio dyan, ano? 1730s pa lang ay nasa mapa na ng Spanish administration ang Spratlys, ano? At ito'y pinagtibay nung panahon ng mga Amerikano. No, so nasa atin yung historical yung historical basis. At sabi mo nga, meron tayong working na community diyan. In fact, meron tayong LGU diyan at very robust ang presence, civilian pati na ang military presence natin diyan, ano? Kaya nakakapagtaka kung bakit nanggagaling ito sa isang senador o mga senador na lubang nakakabahala nga, sabi ko nga kanina. Parang example ba niyan? Para may, kunyari, ito malayo nga yung Guam tsaka Amerika. Bakit, di ba? Yung Guam ay sinasabing state ng Amerika, pero ito sobrang layo sa actual, di ba? Dahil ito'y USA. ginagaranti nga sa international law, no? By occupation, ito'y nire-recognize ng international law na parte ng ating claim, ano? But again, gusto ko sanang tukuyin na 'di ba ang nangyayari dito sa aking pananaw ay parang nililito lang ang mga tao tungkol dito, dahil nga nagiging usaping legal at gumagamit na ng kung ano ang mga terminong legal, no, para ma-confuse ang mga tao at iligaw ang tunay na issue rito, no. Ito yung ito yung dapat tandaan din ng ating mga kababayan na ang totoong issue rito ay yung ating mga karapatan sa ating mga maritime territories at hindi dapat tayo nagsasubscribe doon sa mga naratibo na binibigay ng China tungkol dito. Oo nga po, and Professor Ona, marami talaga hindi binansagan silang mga tsinador. Kasi nga sinasabi na pumapabor sa China. Pero hindi ba, baka sabihin nila nagiging diplomatic lang sila? Ano po ang tingin nyo? Nagiging diplomatic lang po ba sila o talagang obvious na may kinikilingan po sila?
Alam mo, kung binabastos ka na sa sarili mong bayan, no? At sinasabi nila na ang mga ginagawa mo ay isang political stunt at binabantaan ka na. Ano ba namang klaseng mga panauhin yan, na mga dayuhang panauhin? 'Di ba? Kung yan ay ginagawa sa sarili mong bansa. Dapat ma-recognize natin yan, ano? Pangalawa, hindi dapat magbalat sibuyas yung mga senador na binansagan ng mga senador, no? Dahil mararamdaman talaga nila at dapat handa sila sa backlash ng ating mga kababayan. Hindi naman mangmang yung mga kababayan natin eh. Alam nila itong mga taong ito na nung araw pa ay meron ng mga ginawa na pabor sa dayuhang interes, ano? Hindi naman yan lingid sa kaalaman nating lahat, no? Kaya itong pagbabansag sa kanila ay isa lamang form ito ng backlash sa Jack at Nina, no? At dapat asahan nila yan at mag-isip-isip sila sa mga susunod nilang gagawin. Tapos eto may sinabi yung anak ni Si Senator Paulo Marcoleta, si Congressman Paulo Marcoleta. ni Senator Marcoleta, may Congressman Marcoleta, Oo, yung si anak niya, Congressman no? Marcoleta. Na dapat daw ilagay ang spokesperson ng Coast Guard at mga senador kung Sa front line. kung sakaling girahin tayo ng China. O kaya, ibala daw sa kanyon. Kaya nga, diba, soundbite. yung mga ibang klase, Ano po ang yung reaksyon nyo magkama. dito? Oo. Yun nga yung hindi mo maintindihan no, bakit nanggagaling ito sa mga ating mga legislators, ano? Siguro maganda ay pagbigyan nila yung imbitasyon sa kanila ng ating pamahalaan na bisitahin ang Pag-asa Island at iba pang mga claimed islands natin diyan para makita nila ang kalagayan ng ating mga kababayan diyan, ano? Hindi ba nila naisip na ang West Philippine Sea, ang Kalayaan Island Group ay hindi lamang parte ng soberenya ng Pilipinas, ito ay sources ng ating mga maritime yung mga ating mga fisheries. Maraming kabuhayan ang nakasalalay dito. At yung deposito pa ng langis na di umano ay pwede nating makuha diyan, ano? Hindi ba nila alam na yan ang kumbaga ang ganansya ng Pilipinas diyan? Mag-isip-isip sila at tatandaan sila ng ating mga kababayan pagdating ng panahon. Prof, last question na lang po. Tingin niyo po ba ay treasonous itong mga naging pahayag ni Senator Marcoleta? May binigay na paglilinaw si Justice Carpio diyan, ano? Sabi niya ang treason daw ay nangyayari sa panahon ng digmaan, ano? At tinawag niya itong isang disloyalty, which I agree. No? Maaring ang ito ay magiging isang disloyalty sa ating republic, ano? Pero isipin din ng ating mga kababayan, ano? Kung ito ay sinasabi ng ating mga legislador, mga kilalang personalidad, ano? Isipin niyo lang na napakalalim na ng impluwensya ng Communist Party of China dito sa ating pamahalaan at dito sa ating mga legislador. Alright. Maraming salamat po, Professor Ona. Thank you po. Mabuhay po kayo.